down to 22. Chapter 2 ng 2 Peter, verse 17, down to 22. Basahin po natin, balitan po. Ang sabi po ng Bible, 2 Peter, chapter 17, down to 22. These are wells without water, clouds that are carried with the tempest, to whom the midst of darkness is reserved forever. 18. When we breathe swelling words of vanity, they adhere to the last of flesh, through much wantonness, from the escape from death. 19. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. 20. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome the God their end is better than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Sa 22, sabay natin go. But it is happened unto them according to the true proverb. The law is turned to his own coming again, and the soul that was lost should always the mind. O God Almighty, agyaman kami abo ito dahil ito mo na yung saong na nabasa mo. Agyaman kami ito special number, kasabot inquire, Ama. Dalayan ko, Diyos, na bindisyon ang isaong, kahit katawag iti amin, ang tinggal, yung matang tipos na babae, iti parabot. Kahit usaray nga si bibilag, iti adipin mo ako, na si kakatiti makita, kahit kanahin ko mga ilingit mo, iti adipin mo, Diyos, na si kahit may daydayaw. Nawatin mi nga rod, at ang bisitas may sapay kumata na asyudan kaligtasan, at kastamad ka din iti second time, third time, or fourth time, Rival Father, na kumilos ka rin sa kanila, Ama, na lumago sila sa pananampalataya. Ganon din po sa mga young people. At ang bawat nandito ngayon, O Diyos, ay kararagbi ko ba nga kumiksa itong galmay sa hindi pangmati. Nga nang runa na bara akanayon, hindi dangadang di managsermi. Tawatin mi nga O Diyos, sa bindito kumati paggalawang bawat sa salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Dahil ito'y, ang ibig sabihin po yung 17, chapter 2 ng 2 Peter, ang sabi po ng banal na kasulatan, these are wells without water, clouds that are carried with the tempest, to whom the midst of darkness is reserved forever. Makinig po, ladies and gentlemen. Itong pong tinutukoy na water, ang bansa o tinasyon na adaan itidaro, adaan italtalon. Meron pong water, meron pong ito pong mga rice field. Ano man po ang pinagkakitaan natin na mayroon sa lupa. Ang mga bagay na yan, lahat ay walang kabuluhan. Kung wala si Kristo, na siya po ang center lahat dito sa kandupang hangarin natin. Wala pong kahulugan yan. Bakit? Ang mismong lumikha in Genesis, na iyo po ang Espiritu, kung wala rin po, ano man mayroon sa lupa, ay wala rin lahat kabuluhan. Kaya huwag natin pong mananampalataya after o laging pong habulin na higit sa lahat. Yung pansamantala na pagkain ang katawang ito. Ang higit na habulin natin, yung pong pagpatagalan na ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang bawat mananampalataya ay dapat mag-imo ng kayamanan doon sa langit, huwag yung temporal sa lupa. Amen. The title of this message, A Nation are wells without water. Okay. A nations are wells without water. Sa verse 13 and 14, unang puntos, a nation who are not firmly founded in the faith, a nation who are not firmly founded in the right faith, ang bansa na hindi po nagmula sa tinutukoy na totoo pananampalataya. Kasi meron tayong false faith. May pananampalataya na ang tinitingala ay si Bilya. Meron din po si Bilya. Meron din po yung araw na buwan. Meron din po sa buwaya. Pananampalataya lahat yan. Ang pananampalataya na mayroon po sa ninuno natin noon ay nanampalataya yung pong anito-anito.
May kanya-kanyang pananampalataya mga Ilocano. Mga parting kabundukan. Mayroon din mga pangpangginan. Noong bago dumating ang Kastila. Ang Kastila naman ang nagdala dito. Yung tinutukoy na Roman Catholic or Roman Empire. Di ba? Pagbasahin mo, pag-aralan mo, ang saan nagmula ang Roman Empire ay noong 3rd century na Italian under kay Constantino. Ang alam natin na, nag-aralan natin sa Baptist history. Pag-aralan naman natin ang Baptist history, saan nagmula? Noong unang siglo, mayroon na pong nangangaral. Amen. Nalaman natin ang totoo. Kaya ang bansa na mayroon pa tayo, ay pinikilalang ang bansang Kristiyano ay katulad po ng Pilipinas. Christian nation is considered the Philippines according to our yung kung taga-sorbi ng Christians, religious itong mga religious organization. Pero pagbasahin mong banal na kasulatan, hindi mo magtugma yung totoong Kristiyano kasi mayroon pong false na Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Anak din ako ng Diyos. Ladies and gentlemen, para palaman mo ang totoo, magtanong ka. Ako nasubukan ko na sa bilangguan. Ako nasubukan ko nangaral sa army, sa mga sundalawan, sa kapulisan. Sa public school. Nagturo rin kami. Mga teachers sa public school. Puro kami dyan. Pati po yung mga opisina ng mga legal office, nagturo kami dyan. Naranasan ko na. Winawas yung lagali. Pasukin po namin yung eskwelahan po, institution itong mga Catholic Church. Ayaw nila ang Ebanghelyo. Ayaw nila yung gospel. Ang gusto nila ay Ave Ginoong Maria, yung rosary. False! Hindi po totoo yun. Sino ang mangangaral ng totoo? Kung mismo mayroong totoo, ay yung mga tatakot. Hindi mo pwede kasi na magtayo ka ng sarili mong church at pangalanin mo Carlos Baptist Church. Hindi pwede gano'n. Magtayo ka ng sarili mong church, Evangelical Church. Dapat mayroong isa. Ang Baptist Church nag-umpisa ng unang siglo nung mayroong pong mga ngaral, the first preaching na ito po ay pinangaral ko na ayon sa Mark chapter 1 verse 1, 1 to 3. The first gospel was being preached. Ano ang gospel? The death, burial, resurrection of Jesus Christ. Mayroong unang nangaral. Sino yan? Nag-umpisa sa Isaiah si John the Baptist. Bakit mahirap bang tanggapin ito? Paano nang umpisa ang church? Getsemani. Ang Getsemani Baptist Church, naglarit ko sa Santiago. Pag alam mo sa Santiago, meron din nag-vision muna sa Maynila. Pag alam mo sa Maynila, sino yung tao nag-umpisa sa Maynila church na ito? Ilang bulan sa Amerika. Pag kung tao yung tao, dito pa ng tao ito. Ay meron daw Baptist na nag-vision sa Maynila. Ay ito, ganito, nagbulan ko sa England. Mula sa England, nanggaling ko sa Israel. Ngayon, isa. Hindi ka pinagtayo ng parang tayo na tumayo ka, may sarili ng church. Saan nagpula yun? Ito Iglesia ni Manalo. Saan nagpula? 1940, sino tayo? Si Manalo. Bakit Manalo? Dati naman Manalo ang pilitin eh. Bakit hindi Matalo? Manalo. Ito. Sino ba si Manalo? Pag-aralan mo sino yan. Amen. Constantino. Sino ba si Constantino? Pag-aralan mo. Nasa Bible naman at nasa libro rin po yung mga sikulat. Dating hari po ng Roma. Pero naghari si Constantino. Noong pangatlong siglo. Sino nagtayo? Siya nagtayo. Sa gusto niyang one religion, one government. So kayo po nangangaral ng salita ng Panginoon, dito na kayo. Magkaisa tayo sa pangangaral na Ebanghelyo, salita ng Panginoon. Pero under my control, sisilong ka. Ayaw ng mga Baptist. Kaya piniresiklit po yung mga Ana Baptist. Bakit Ana? Rebaptizer. Lahat po ng mayroong Katoliko na ginanyan, spanking yung bata. Nung lumaki yung bata, binautisman ng mga Baptist. Pero tawag doon, Ana Baptist. Kaya nahirapan siguro po mga Baptist. No? Hinabol ng kabayo, mga sibat. Ang espada. At hindi, kaya nga. Nabayag ang hindi ako ng Baptist, pinarigat na. Puran da ka, nakagalit ng mastan. Isang tingin pa ng araw yung datanganagan. Talitong tuloy yung iyadan ng datanganagan ni Jesus Christ. Pagpapasunan na kami na kami nangilan sa akin ni Jesus Christ. Sunod ko lang ng ikaw. Pagpapasunin na kami nangilan sa kanya. Eh kung na ni Pedro, kada kayo nangilan sa kanya lang, pinagurot ni Diyos Ama. Dahil ito yung Kristo ay yung pinatay. Hindi mo didibati na yung Europa. So nga, nalawag, itinasyon. Adaan, itinasyon tayo, itinasyon, at dati makungko na nga, magatdang, at dati makungko na nga, rice field, at dati ka na nga, dinegosyo.
Lukwintahin dagitoy, ano tinibusyo niya anak. Sikat nilo. Ano ba ito? Dibusyo ito. Ngayon. Nagpigpig sa dagito nga kumita. Hindi tatalong. Nabagpag ka dagito, parang nila. Nakontrol, di ba bakta? Ayan, umutang na kanya, tini abunaw, o kastoy. Umutang ka ti abunaw. Nung ginatangdak 10 pesos, ilangan na kita 15. Yan, simple kuma. Tapos, nagbunag pa dinugang kung palabunagin di Eric mo, at dapat kagat na diyan. Yung timbangin na, dapat kagat na. Ayan nga, interest na yung pautang ko. Tapos, gusto na ng presyo kay panangata. Nung jibangin nga, gagatang Eric, kaya na ita 30, ay kaya kanya kay 11 lang. Obligado din kanya kita namin nagkautang ka. Magiging mo. Diyan yung sistema. Iso nga, numapangkait ka nga business, nabigpigsabi lang di alak ng sinilyo. Iso nga naman, batang di gobyerno, kanang biro na mga tax. Kompleto kayo, iti kwarta, kompleto corruption, kompleto talagang iti. Sige po nada, nasyon nga dahil kripo, nim awan mo idanon. Kahit nasawin, adaan man ti danong, adaan an dito yung Pilipinas, nim awan mo ni Kristo nga isok number 1. Kaslamat kayarigan na, nga adaan kayo ti puso, awan mo ti danong. Abay, sino ay gawin ti provider ti daga? Sino gawin ti provider ti angin? Amo tayo man ni Kristo. Ngayon maintirbaw ti daga, nang tubos ka na tayo, siya bro, namatay para sa atin. Pag-aralan mo sino ba si Jesus Christ, siya rin po yung Espiritu na nasa Old Testament. Nanumikpan sa liputan, the Creator. Roman ka na tayo dahil dyan nabigsa nga, Spirit in the flesh. Ano nga ito sirbina na kita at ito yung ito mag-enjoy pansamantala. Ay pansamantala lahat mayroon sa lupa. Kasamang tumandang dahil dyan ang parang at ito daga. So ngawan sirbina na dahil ka na ito, pansamantala lamang, awang nga eternal. Immersion without hope. Kaya, mananampalataya. A nation who live by low moral standard. Ang mga Kristiyano, ang mga hindi Kristiyano na mabuhay sa sanlibutan ito, o ang ating bansa. Noong kanyada na niya makunkulang na Kristo ng tubos, kadakwa natin kada tayo. Awan ti sirbiti pa nagyan iti nga daga. Tamis mo nga ng tubos kada tayo. Awan magayap ng kankano, awan magayap ng mawat kay Kristo. Pero si Kamad, datayo Kristiyano ka. Awan mo na aramida, tapos ikasta, maging Christianized na iting nasyon. Awan mo lang sir. Baga mo kada kayo, pastor lang, ang mukha yung pastor. Matrabaho. Ang mukha yan. Kabahang tiplaan tibig ito din complex. Tinarapak pa ka na tao. Libati ka. May ganrani. Negosyo. Dakala ti ganrani, yung armas. Katang di itiba. Supplier ti may isang region, region lang. Ay isang region lang. Region 1, region 2, region 3. Ilang region na mayroon tayo. Supplier mo ng armas. Tanong binlang kung tinibil ti soldado. Supplier tinibil mo, supplier na soldado. Magnakatibak doon, o tax. Tugtugan o kwarta. Pwede di asawa. Apa, may taga-masahe, lahat, kompleto pa. Enjoy the world! May kapangalaban, ganyanin mo na. Unan niya po Diyos. Lahat ng pangarap ng tao na mayroon sa kaisipan, madumi. Ayaw lang Diyos yung ganun. Hindi ko na maintindihan. Tinawag ako ng Panginoon. Tinawag ako ng Diyos, amen. Wala ako dito. Papatay na ko kayo kasi masamang pangarap. Yung ganyang pangarap, papatay ka na. Kristiyano, tinanggap ko si Jesus Christ 1982. Bilang aking tagapagligtas Panginoon. Sinuko ko ang buhay ko, sinurod din ko na lang. Kaya malungkot ako. Laging pinupukpok ng pulpito sa Sunday School sa worship service. Ado pala sama ko, awat niya assurance ng kaligtasan. Assurance, yan na sa assurance, sigurado ka kanina langit. Wala, pastor. Pag kunalmay, at the Timid Bible.
Kanyo ayaan mo, kada kayo anda bibiyag ng ginayong di langit, no namati kayo ikandasan, no siya sinuman anda di anak, anda ka na bibiyag, anda ka kayo. Karigat tayo, at siya tigas na. Siya sinuman anda ka na di anak, anda ka na bibiyag. Iyawan ka na di anak, awal bibiyag na, unang ka dyan. Kaya takot ka dyan anak, di anda ka bibiyag mo. Mamati ka dyan, wala ka so. Ito so bye-bye. Pananampalataya. Paano yung walang work? Yung work, pasan mo na isalakan ka. Pasan mo nagbalik ka anak ni Ako Diyos. Ang trabaho ka, tatan. Apit trabaho ka. Para dayawan day jay. Ay, isalakan ka. By work. Hindi yung by work. Para balik ka anak. Dapat bigyan anak kasi ka tao. Karami ka na siya at para balik ka anak. Sabi ng Santiago, patay ng pananampalataya kung walang gawa. Tama lang yun eh. Patay. Ano kaya sa patay? Patay nga. Hindi ka na may salakan. Sa balit ibagbaga ni Santiago. Tayo nga mga ibigay ni Santiago. Unahin ni Santiago chapter 1 verse 1. Sino sinuratan ni Santiago? Dagi anak niya ako Diyos na magmagnada iti worldly. Magmagnada iti hanggan na Diyos ang panagda. Ni magnak niya ako sa doon. Apa yung bagaran ni John? Diyan inadresan ni surat ni Santiago. Pagkakiti anak niya ako Diyos na nawara-wara. Scatter the group. Magmagnada niya saan na kayat niya ako Diyos. Sumayin baga na patay ka pang mati. Nuhanin siya pamuhay ni Kristo. Nung basihang na si Kakat, babayan di palagaramit na siya. Eh, yung Old Testament, si David, pinanong pinatay niya yung asawa at yung lalaki yung sundalo. Eh, di ako maligtas si David ah. Pinanong pinatay. Dahil tingnan, Frank, fighter mo ang sundalo, dalhin mo sa digmaan. Sa gusto mong asawain ng kanyang asawa, kasi maganda yung kanyang asawa. Despite David, 100 niya asawa na. O di ang gawin nisalakan ni David, nisalakan ni David, yung disobedient child. Kaya binawat niya ako Diyos si David. Sa New Testament, si Pedro nangako, ay hindi ko kilala yung tao niya. Sino yan? Si Jesus Christ. Katwada ka ni Jesus Christ, nakita namin. Ay hindi ko pangako, hindi ko kilala yung tao niya. O dapat ang save sana si Pedro, hindi binawat niya ako si Pedro. Doon ay salakan ka, save forever. Hindi magbabago yan. Ang kanyang salita kailanman, hindi na magbabago. Sabi ko, nakaliwanag naman yan. Ano ba kasi pagkaunawa, hindi natin maintindihan. Ang ating bansa, mayroon ng lahat. Pero kung walang Kristo, yung tinutukoy ng Bible, a water without ice. Or a well without water. Hindi po. They count it as a pleasure. And the daytime, naayon po sa verse 13. They love to do an evil way. They love darkness. They are completely given over to lust. To the lustful desire. They destroy lives. They destroy lives sa mga kinapag-inom, pag-inigarilyo. Ano pa? They destroy themselves sa magitan ng maraming paraan to destroy this business. Naayon ng Diyos. Kaya mga Kristiyano, dapat huwag tayo ma-involve sa worldly. Pag ma-involve ka sa worldly, ano makukuha mo sa worldly? You're just destroying this business na tinubos ni Kristo. Sige nga. Mahirap pa intindihin yun. Kaya yung mga young people, madaling maganda, libre. Nang sa Pinas mo na pinigamsig, anak nang sa Pinas talaga, Dapulang kasjay. Kasta. Libre, brother Arik, mekan, kita ng maraming jaya eh. Akong bahala. Gongkis na ako. Okay, libre. Patulang natin. Mas Sir Grace? Sir Grace, may pagkain dito. Ngayon pupunta ron. May trabaho dito. Huwag mo na doon. Dapat pa na Sunday. Ay, Sunday kami ngayon at hindi po pwede. Marami pa ng araw yung hindi schedule. Huwag naman sa Sunday. Hindi naman. Ganyan. Resist the invitation. It is better for us to love this word. Kasi ang kanyang salita lang, bibigay sa atin ng encouragement and joy to continue to serve. Amen. Eh, yan dito po sa banal na kasulatan. Kung may incomplete ka, hindi yung may mga kapatid. Kailangan natin po. To obey what the word of God says sa us. Kailangan natin susundin po yan. Pangalawang verse, pangalawang punto, 15:16. Sa verse 15:16. A nation who are truthfully traveling the wrong road.
Because they love the world. Numbers 22 verse 26. Bakit? They are traveling in the wrong route. Because they love the world. Numbers 22. Down to 26. Because of their worldly pleasure, katulad ni Demas. Because of their lustful and immoral satisfaction. Meron na ng asawa, kumakaliwa pa. So yung mga para pwede lang mag-assign ang taga-ha. Brother Edmond, hawakan mo yung palako nga. Kung mayroong kumakaliwa dito, masayang kita. Amen. Kung mayroong magsama ganito, gawin natin eh. Hindi lang, hindi mo gano'n. Ha? Imbis na palakuloy mo yung tao, hindi. Mamahalin. Ha? Mamahalin. Kaya, mahirap isa pamuhay ang salita ng Diyos, pero mayroong reward sa lahat ng gumagawa at sumusunod. Nangako naman Diyos, yung pangako niya na reward ay eternal, hindi temporal. Mas maganda yung eternal rather than yung temporal. Kung gaano kasaya, mayroon kang ginto o diamond, mas higit pa yung ibigay ng Diyos na reward sa atin. Amen. Hindi natin pong maramdaman ngayon yung kahalaga ng reward. Pero darating yung araw na matitikman, ganito pala ang kahalaga ng reward sa lupa. Nagawin ko yung gusto ng Diyos o kalooban ng Diyos. Magkaroon ako ng eternal reward sa langit. Ganun pala kahalaga! Amen. Hindi ka na pwede babalik pa sa lupa. Bakit? Nandito ka na sa langit. Rapture. Rapture na. Because of lustful and immoral satisfaction. Katulad po yung Sodom at Gomorrah. Minahal po yung Lot. Yung Sodom at Gomorrah. Yung kasing Sodom at Gomorrah. Hindi Gomorrah na. Gomorrah. Nandun po yung mababang lipat. Nandun po yung tayo ang pulutan. Di ba, brother? So, sa iyo ang inumin. Andun lahat. Kompleto doon. Yung temporal na design, andun. Eh, galit na galit ang Diyos sa Sodom. Pero magpasalamat tayo, ipinakita ng Diyos, mahal pa rin ng Diyos sila. Umalis kayo sa bayan na yan, at ako yung po ay susunugin. Huwag kailanman lumingon ang bawat isa. Tumakbo sila ngayon. Kasama ang dalawang babae, pati ang asawa niya. Yung asawa niya, lumingon pa. Dinisubay na ang kumang. O naging asindatang. Puro mga women, lagi lumilingon. Ba't wala bang patinong-tinong? Ito nga, lumingon pa. Ay, naging asin ngayon. Kaya I challenge you, members. Don't ever look back. Pag tayo naglilingkod sa Diyos, kalimutan mo na yun. Ganyan. Ano kayo? Yung mga bad words. No, unsafe, pwede kayo marunong magsaot ilakis. Katulad ng Kristiyano ka. Meron pa ng Kristiyano na layo sa kadakis ito. Dapat lang siya. Ikatin tayo, ano siya? Talo pinagsawan ng tidakas kumain. Nakakaya nung daang ng tingka. Kami nagbasok ang kiniapo. Nagitimanog ka, nasanay dati sa umadakis rin. Ganda ko yung seminaryo, pagsawan na katimali. Ang ganda ko si seminaryo. Handa ka rin si Spirit Wine, hanggang di bad boys, hindi pag-asip na. So napunto, di nabayag ko, di ba? Bad words. So members, I challenge you. Traveling in the wrong road. Ang mga Kristiyano, mayroon pong lumalakad na tama, pero mapunta pa rin sa wrong road. Enjoying life is a good in the sight of the Lord. But not to enjoy temporal, katulad ng alak. Di ba, ganyan? Paano yung soft drinks, pastor? Kung ang soft drinks nakakasira sa katawan, huwag kong inom. Kasi nakasira ang katawan, hindi lang yung alak. Pastor, paano yung soft drink? Eh, sabi ng gusto, huwag kong inom ng soft drink kasi bako sa'yo, kasi punong-puno ka ng sugar. Huwag kong inom ng soft drink. Ano? Disobedient ka. Kung disobedient,
may mararating ka. Pag ayaw mong matikon yung pustit mong uminom ng soft drinks, hindi alam mo magulang mo, at nagsisinungaling ka pa, doble ang taas mo. Sinungaling, pangalawa, disobedient pa. Tapos mga nalahin ka, sasagutin ng Diyos, papalutin ka pa. Pagdating sa ospital, sana niya. Kagastos ka, malaki-laki, dahil sa kami yan. Pastor, sabi mo ako. Bakit? Isa. Hindi sasagutin ng Diyos sa pangalahin ng pastor. Bakit kayo? Kaya ang pastor, may problema rin. Kung may problema mo sa Panginoon, sa batang ito, hindi pala, may nililihin mo problema. Hindi na sinasabi sa Panginoon. Hindi sinungaling sa magulang, hindi masunod sa magulang, disobedient siya, tapos manmalangin. Sasabi ka naman, bakit ako papaluin ng Diyos siya? Pagkatapos ang palo, saka magbabago ng buhay. Katulad yan, kung sana sa bilang buwan, makukulong ka muna ng 10 years, saka ay, tao pa lang sinabi nila, masama pa lang ganito. Kasi sa bilang buwan, wala nang, wala nang barkada. Nakakulong ka. Kaya, for the last point, 1819, a nation who speaks many words, but their message is worthless. They elude people. They attempt. They attempt. Gusto po nilang matukso ang mga tao sa magitan ng aming product ay maganda. Ano yung product? Si Satan, magandang lalaki yan, hindi pangit. Bakit dito may ganyan si Satan? Kung bakit may ganyan, ang ganyan, symbolize na siya po ang rebelde. Pero walang ganito si Satan, magandang lalaki yan. Pag magsalita, nakakainganyo. Para mag-convincible ang kanya pagkarinig mo sa kanya. Example, katulad mayroon akong kilala napunta sa mall ng Maynila. Sinulat niya ang kanyang bibilihin. T-shirt at saka sando. Dalawa lang. T-shirt at saka sando. Budget 500. Ang pera niya 2,000. Pagpasok sa mall, sir, dito kami bili. Ay, wala yan. Yung mga babae, hihila yung kamay. Dito ka, sir, ganda ito. Yung isa naman, ito yung magaganda pang jacket. Sombrero para sa'yo, maganda sa'yo, sir. Bagay sa'yo, takot. At bagay sa'yo, kami mo ito ba ang tanong? Dahil sa kanilang boses na magaganda, hindi ba kapag kitakit itong tao dito? Sando na bilhin ko. Mayroon tayo sando, 600. O, yan. Wala akong pera. Hindi, sir, mayroon ka. Alam ko, mayroon lang yun. Magaganda ito. Nakabili na. Kulang pa yung 2,000, wala pang pamasahe. Naku, mapasulong. Bakit? Dagan sales stock Kaya kayo sabihin yan, ang nakukuha yan, huwag kayong padala yung mga sales stock. Yung produkto ni Seta, masarap yan. Kahit kundi lang. Hindi ayaw ko, hindi kundi lang. Kundi lang. Fix pa. Pag uminom ka na, masarap. Tignan. Tapos sabi ko na, kunti ulit. Ang yung konti, mapupunin yung baso, ganyan. Masarap din pala yan. Pag nag-iisa ka, hanapin mo, umiinom pa yung walang nakakita sa'yo. Masarap pala yan. Ba't sabi yung tatay, masama yan. Masarap din pala. Uminom ka na isang baso. Pag uwi mo, hindi ka na makausap ng matino. Bakit? Lasing ka na. Yun ang konti. Hanggang napuno. Pag ayaw, huwag tikman, huwag, gano'n na yun Hindi mo pwedeng tikman mo kundi. Hindi pwede yan. Alin na tayo? Tayo kundi na. Ay, hindi pwede. Pa tayo basta. Ay, kunti. Hanggang nahalikan na. Hanggang nadadanasan. Dapat ikaw ang dadagan. Pag wag, matuto tayo, mag-hindi. Di ba, brother mo? Pag may nag-ibay sa'yo dito kayo sa amin, dito kayo. Wag. Linggo ngayon, maglingkod ako sa Panginoon. Amen. Sabi niya lang. Amen? Marami mga magsasabi pa rin na hindi mag-hindi. Lalo kung may pulutan. Di ba, Robinson? Ano yun? May pulutan. Halika ni Robinson, magpulutan tayo. Hindi, may lemons kami. Hindi mo may, sanday. Dalawang oras tayo. Pag nagpulutan ka na, masarap lang ka. Masarap magpulot pala, ganyan ka na. Ngayon na lang. Pag-ising mo, alas 3 na. Tapos na yung lema. Nalit ka pa pupunta sa church. Huwag na ako pupunta sa church. Susunod na lang, kakaya.
pag kayo magplano, isit mo kasi dyan, isit mo ito orasan, jaya ko search kastoy, kastoy ito yung panak, kastoy ito sumaruno. Isit mo din yan, takbi lang dahil lang. Amen. Ganyan yan. Kasi mas maganda maging masunurin ka sa Diyos kaysa ipagbigyan ng tao. Kasi kung nasa gipit ka, iwanan ka ng tao. Meron bang kaibigan na isakit na ka o awanan ka na? At daman bilang kasjay, ngayon, tipuso dati, Diyos. Handa ka panawagin ko na ti Biblia, ti Diyos lang tiyan naman pantanaw ka. No, daman ti sakit, awanan ka. Ti Diyos handa ka pantanawan. Oh, hindi nagpigsa ka, pinanaw na ang Diyos, ginalihin mo ti word. Hindi makita ti word, umaaradakin ka, pinanawan na ka mula ti word. Pagkamangaw nga, hindi tinanawag na ang Diyos. Kaya nga, pag tayo ay maglingkod sa Diyos, meron man tayong masayang buhay, meron man tayong nag-invite sa atin ng kaibigan, mas higit pa rin sundin mo ang Diyos. Bakit? Bakit? Ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin. Ano yung mawala sa atin na hindi kaya bibigay ng kaibigan? Ako nga, marami akong experience ng kaibigan. Sinitulungan mo sa lahat. Nung ikaw ang nangailangan, kahit meron, sabi niyo wala. Wala ka rin. Example, ikaw noon ay isa kang ganito, tinulungan mo lang yung manager. Kasi kilala mo yung manager. Nung ikaw ay yung walang-wala, pasok mo ng trabaho, kahit pa, assistant mo, pinasok ka ng ganito. Saan magkakaibigan na? Pero man. Yun po ang tao. Pero ang Diyos, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal niya. Kaya dapat sana, magmamahal naman tayo sa Panginoon. Kung naman natin bago-baguhin para katulad ng tao. Amen. Na pabago-bago, hindi pwede yun mga kapatid. Ang Diyos, lumipas ang lahat, hindi nagbabago. Nagkasala ka, pinapatawad ka ng Diyos kung bumalik ka. Kapag hindi ka bumalik, papaluin ka. Kaya I challenge you to stay in the Lord, to continue to work. And i-deny natin ang mga deception and lies from this word. We should have more knowledge from the Bible, the Word of God. At sundin ang pinag-uutos ng Diyos. Magkaroon pa ng blessing. Kung pasunurin ka, i-preserve pa ng Diyos ang karagdagan ng ating kalusugan at ang ating buhay. Kaysa yung nag-i-enjoy ka pansamantala. Ang ending naman ay distraction. Mayroon pa si pastor, mayroon kasi hindi pa gusto, ang napagusto ng dibarkada, gagayon. Lalo kung 20 years hindi kami nakikita. Tapos, bibigyan ako ng isang alak na state sign, mag-inuman kami. Mahirap dyan, kung ayaw. Samantalang ng Diyos, meron ka bang sinabi na, mahirap naman, hindi sundin ng Diyos. Kung hihiwalayan kayong relasyon mo sa Diyos, huwag naman. Huwag mo pagbibigyan. Pero kung ang usapin po ay makalangit, ayun po dapat matapang tayo. Karamihan sa mga Kristiyano, pagdating sa langit na bayan ng pag-usapan, mahihayin po tayo. Yung Bible nandito sa likod. At ang mayroong bote. Bote. Anong bote? Bote na siya. Pag nakainom na, ikaw ba tatay ko? Ako tatay mo. Ako ang hari dito. Anak, nakalimutan mo akong tatay mo. Ako ang hari ngayon. Ano may susubaw yung kanyang anak? Yung kanyang sasabihin sa iyo. Okay, lasing nyo lang kayo. Ako ang hari dito. Bakit? May problema ka? Dahil sa anak. Wala nga ama-ama dito. Pag ako nakainom. Ako. Sabi, awa niyo pa yung itak. O, paano na ako? Siyempre, tumigil ka na lang. Hari-hari dahil po sa anak. Pagdating sa salita ng Diyos, ayaw nilang magiging filled by the Holy Spirit. Na matapang silang magbahagi ng salita ng Diyos. Maka-Diyos na bayan, maka-Diyos na hangarin, maka-Diyos sa paglahat. There is a blessing na to. Ayaw nyo ba yung blessing sa tahanan? Kung tayo lagi lumakad sa kaluban ng Diyos, bakit ayaw natin yun? Gusto natin, pero hindi ayaw naman natin yun. Ayaw natin gagawin yung gusto ng Diyos sa atin. Gusto natin na yung pamamaraan natin na ways of amoy sa lupang ito, yun ang ating sinusunod. Dahil gusto natin ng blessing. Your own ways. Hindi ayaw ng Diyos yun. Yung gusto ng Diyos ang masunod, ang Diyos din ang magbubay. Kasi siya ang nasunod eh. Alangan naman na, yung gusto mo ang nasunod, siya ang magbubay.
provide ng blessing, mayabang ka. Diskarte ito. Siyempre, kung wala akong diskarte, hindi ako marunong, hindi ako nag-tapos, hindi din talaga. Ay, galit yun. Bakit sino ka bang tayo niya kung walang hininga? Galit sa akin hininga mo. Ang galit sa akin ang hangin. Lahat tayo sa lupa, sa akin naman yan. Maraming Panginoon sa'yo. Kung na nagtag. Huwag ko nang tumot lahat. Hindi nga, subukan niyo. Mabuti lang niyo. Huwag. Yung mga kriminal ka sa Maynila, may bilag ba na pinuntahan sa bilag ko eh. Alam, matapang magsalita tayo. Tayo sa bilang buwan, nagpumura pa. Meron na hospital, cancer of the brain. Kung nakakapag yung tawarin mo. O, di pwede yung punong-punong matawarin, talagang totoo. O, dinagdagan naman isang buwan niya. Dinagdagan niya, 5 years. Kaya niya tumanggap kay Kristo. Ano nangyari? Bumalik yung ugaling sa bumiro. Tumanggap sa bumiro, hindi rin masurin sa asawa, puro away sa tahanan. Bumalik yung dating ugaling. Nung na-hospital ulit, Panginoon, patawarin mo na ako. Hindi, pinatawad mo. Wala pang isang linggo. Kaya salamat tayo sa Panginoon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Wala na suka. Kaya a nation, with well without water, ay ang Panginoon na wala sa bansa. Pero kumpleto mayroon po dito. Kailanman hindi yayaman ang bansa. Magiging buwak. Kaya pagpapalala natin si Duterte, ang hangarin niyang malipol itong mga droga. Kasi talamak na pala droga. Maraming presidente ang lumipas. Pero hindi lang pinag-usapan ng droga. Ito lang presidente ng iyong naging presidente ng droga. Hindi po niyang droga. Pasusunod ng droga. Mga general, 3 general, tinatap. Sakit sa droga. Kasi malaking kita pa sa droga eh. 1 lang, hindi ko nang natatanggap nila. Kaya tayo pala ito ng kaupo. Si Duterte, hindi ko si Duterte na ito. Niyon lang pinanggalingan eh. Naging presidente, hindi mo yung droga. Kaya pag-play natin ang ating presidente, nagamitin ng Diyos din sa maligtas. Amen? At ang mga elected officials down to the barangay officials. Pag-play natin sila ng maligtas. Okay? Pag-play natin, kaya kailangan natin ng mga men. Urang makruwag mo yung ombudsman na ating mga authority. Ay magkaroon tayo mga sa mga pulisan. Hindi po sa ating mga pinuno sa ating pumutunan. Under decision po yan. Pag ma-approval niya, ay bibigyan natin mga men authority to preach the gospel. Kaya mayroon tayong mga lemas, ipag-pray natin ng mga lemas, sana magtapos sila. Kasi nag-iusap ang ating pastor ko, sabi sa akin, sama ka sa Malacanang, hindi ako po yung makasama sa Malacanang kasi marami pang gagawin dito sa bayan sa Macho. At prepared pa tayo na lagi ko iwanan. Itong mga ating mga preacher, hindi pa alam kung paano sila, napasubuhan ng isa. Meron pa pang tatlo. Pagdalo sa mamaya, marami pang absent. Kaya mamaya meron tayong alas 2, layman's training. Amen. Ayun. Amen. At yung ating pong commitment for the first po, isang yun. Kasi yung ating ginastos po napunta po dito sa bayan po ng Alicia, sa ating gawain ng bisyo. Ang sa Alicia lang po, ito problema yung pulpito. Meron na po, nabakunan na po sa inyo. Ang problema to, kulang pa ng buhangin lahat. Para tayo, may plot na yun, may finish, lagyan din po natin ating tiles. At 2 bandira, Philippine flag at saka Philippine flag. Ganun po yun. Kaya pag-pray natin ang barangay Salvation, hindi tayo yung church doon, malaking kasunod ba mga kapatid. At mas malaki pa yung sarita eh. Nasa gitna po ng bukid. Amen. Kaya pag-pray natin. Ito mga preacher natin at magbubukas tayo dito sa San Villa Concepcion, yung ng Diyos. Kasi targetin natin Villa Concepcion sa next. At pangalawa po dito sa San Felipe. Kaya ang problema itong mga leman, gano'n kaya katagal kung sakasayang sa labanan po ng Philippines. Kaya kailangan po nila hard prayer ang mga leman. Amen? Amen. Kaya tayo lahat ng brother, may salamat ng Panginoon, kaya mo salita. Napaalala mo sa amin naman
na wala rin kabuluhan ng lahat kung wala si Kristo sa buhay ng bawat mananampalataya. At ganoon din po na ang mga unsaved of Diyos, kahit nasa kanilang world, temporal na hangarin, kung wala si Kristo ay wala rin kabuluhan. All those things are vanity in thy sight, Father. Dalahin mo, Diyos, ang mga anak mo na manatiling tapat at ganoon din po matibay sa pananampalataya. Ano ang pagsubok, O Diyos, ay kami po'y lumaban. Ano ang po, Diyos, ng trials na dumating. Turuan mo kami lumaban, O Diyos, at ganoon din po laging magtiwala sa inyo. Dahil ikaw po ang aming pinisen, kaya mong tapusin ang aming problema ng bawat isa. Dalahin mo ang pananampalataya, O Diyos, hamunin mo sila to come to the altar. At kami po'y magbuklod sa panalangin. Na ipanalangin namin po, O Diyos, ang bawat pamilya ng bawat mananampalataya to stay the long run. Na kami po'y manatili sa larangan ng paglingkod despite of many problems sa bawat tahanan, despite of many problems sa aming buhay. Ay lagi kami sana, O Diyos, na tumatag at laging mainit sa larangan ng paglingkod. I challenge you members, why not come forward to the altar? Tayo magbuklod sa panalangin. Women's downstairs, mga men upstairs. Lagi nagkakasala sa iyong banal na lagi mo kami, O Diyos, bigyan ng pagkakataon ng bago pa ang ating kalusugan ng ayang buhay, Ama. Upang magamit po namin ang buhay na pinagkaloob mo sa amin ng pansamantala sa lupang ito. Dalahin ko, O Diyos, pagtungay mo ang aming pananampalataya na manatili, O Diyos, magtungay spiritually na maraming mag-souls na maligtas sa bayan po ng San Mateo. At ganun din po, O Diyos, sa amin pong pakitakbo sa iyong pong kalooban, Ama. Ang daming trials, ang daming po. Bigyan pa kami ang bawat sa matibay pa ng palataya. Ang mga members ng forward ay pre-Father, anong po kailang dalangin po sa inyo. Dalahin po, Ama, na please answer the prayers according to the grace and mercy. At ganun din po ang hindi nag-forward, anong po, O Diyos, ang kailang dalangin. I pray din, Father, na ingatan mo rin sila. Huwag po silang pabayaan. Nawa ang iyong salita ay bawat isa ay tumanggap sa iyo. Na ang iyong salita ay magtrabaho sa bawat buhay ng bawat isa upang magkaroon ng revival, upang magkaroon kami ng encouragement to continue to serve in the praise thy name. Oh, great Father, thou Almighty, please, O God, i-bless mo ang bawat nakinig ko sa amin. Ang gawain ko ng Gethsemane, i-bless mo ang bawat membro, Panginoon. Lord, faithful and servant. Mga unfaithful, O Diyos, hamunin mo sila. Ang gawain po ng Barangay Salvacion po, ang mission po ng Gethsemane ito, I pray to bless the members there. And at the same time, ang preacher na na-assign po doon, si preacher Jim Durrock. I pray, Father, and his family to bless them. Ganon din po ang lahat ng kapagturo doon at dito sa Gethsemane Christian Baptist Church ay yung pong i-bless sa lahat at lahat po ng mga staff. At ganon din po, O Panginoon, sa lahat na dumalo, i-bless mo sila, O Panginoon. So, great Father, ang kasalanan po, ang aming po nagawa, patawarin po kami. Turuan mo kami malaging magpakabag na maging maunawain sa inyong mga instruksyon. Bigyan po pa kami, O Diyos, pagkakataon. Ang blessing namin natanggapin sa inyo ay malasat ang bawat pananampalataya sa malitalitiyan. Thank you for the word, Father. Mga bisita na dumalo,
God is going to continue. Pag kailang pag-uwi sa kanilang bawat tahanan ko nila, nara nila ang minsay. Kung wala ka sa buhay ng bawat minsay, walang kabuluhan. Ay pwede pa rin na manatiling mainit din sa mga pag-ibig kung saan man sila. Ganun po ang tawag sa mga katira sa ibang bansa, sa Norway, Hong Kong, ganun din mga Singapore. Ay pwede pa rin na huwag mo din silang pabaya. Ganun din po sa akin. Salamat sa mga blessing. In Jesus Christ I pray. Amen. God bless lahat po magsibalik sa mga buwan. Awitin natin mga. Thank you, Lord.